Good day po sa inyong lahat. So for today, ang second day ni Aki sa kanyang summer class at kami lang pong dalawa. Hindi namin kasama si Mama dahil napuyat siya sa aming bunso. Napag-usapan na rin namin ni Mrs. na hanggat hindi pa ako na-schedule sa operation ko, ako muna ang maghahatid at sundo sa kanya para mas maganda yung bonding namin magtatay. Requesting kasi na anak namin na nung nasa onboard pa ako na ako daw ang maghahatid at sundo sa kanya. So ngayon kaya ko pa, pinagbibigyan naman natin. Sa ngayon, ang konting adjustment na lang niya ay masanay siya sa kanyang bagong teacher. Kasi minsan, tinatanong pa rin niya sa amin kung nasan daw yung teacher niya last year. Alam kong lagi niyo itong naririnig sa vlog ko, pero hindi ko pa rin maiwasan. Isipin na ang bilis-bilis ng panahon. Parang dati, baby pa lang siya. Ngayon, eto na siya. Nakikipaghalubilo, nakikipaglaro, at nag-aaral para sa kinabukasan niya. Ngayon limited na pagsilip namin sa mga bata para mas masanay sila na wala kami at masanay sila na sila na lang mga co-teacher nila at mga classmate. Maganda din na ipinapasok pala talaga ang mga bata sa summer class para masanay sila sa mga bagong environment. Pero hindi ko po sinasabi na required ito. Para sa amin lang o kay Mrs. na siya yung may original na plano nito, mas makakapag-adjust agad ang mga bata. Kaysa nga naman kung sa mismo pasukan ipapasok at hindi sanay ang mga bata sa bagong environment na matatagpuan o mararanasan nila sa kanilang batang edad. Isa sa mga pinakagusto kong rules ngayon sa school ay hindi nila basta-basta pinapayagang umalis sa mga bata nang malapa ang mga parents. Nung panahon ko, basta out na, hindi naman sinasabing pinababayaan. Kung baga, in-expect na ng mga teacher noon na nandiyan na yung mga magulang ng mga bata. Which is, hindi mo naman masisisi, iba ang panahon noon, iba ang panahon ngayon. Kaya ito, ang aking ate-aki, humirit ang Yakult. Minsan ang hirap din hindi o mahindian ng mga bata kapag naglalambing sila. Kaya pinagbigyan na natin kasi kahit madalas, hindi naman natin matiis kasi once upon a time, naging bata din tayo. Once upon a time, gusto rin natin makuha yung mga bagay na gusto nating makain, malaro, di ba? Kaya ngayon, kahit papano, kaya naman natin yung mga ganitong request niya. Hindi naman siguro kalabisan na pagbigyan natin sila. Pero napansin ko lang din sa Yakult na binili o pinabili ng aking ate-aki, parang lumiit siya mga kachili. Kasi nung panahon ko, parang pakiramdam ko, hindi naman ganyan kaliit yung mga case. Wala lang, naisip ko lang, parang ang liit niya o lumaki lang ako, nag-mature lang ako, kaya pakiramdam ko, lumiit yung mga Yakult. Pero tingnan niyo naman yung anak ko, sobrang happy. Hindi mo maitago sa kanya yung pagiging excited, pagiging masaya na napagbigyan natin yung gusto niya na magkaroon ng Yakult. Sabi ko nga sa kanya, hatian niya yung kapatid niyang bunso. At nandito ako sa public hospital sa amin kasi nag-register ako sa yakap ng PhilHealth. At pinapupunta nila ako sa pinakamalapit na public o yung mga accredited na hospital or clinic ng PhilHealth para ma-assess ka. So dito ako nagpunta sa MCH at very naman sila, very accommodating at malaking tulong din po kasi ito sa atin. Hindi man ito covered lahat, pero yung alam mo na kahit paano ay makakamenos ka sa bill mo sa hospital, malaking tulong na po yun, di ba? Kaysa naman sa wala. Kaya ito, nakuha ko na yung parang certificate. Kaya kayo po, register na rin po kayo sa yakap ng PhilHealth. Maraming salamat. Ingat lagi. Like and subscribe. Bye.